Good morning, class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am requesting all of you to please stand up for our opening remarks, which is the convocation to be led to us. Munir Uban, can you please lead us for the prayer? الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله. Alhamdulillah. Once again, class, good morning, everybody. Good morning, Sir Ajit. Okay, please, you may take your seat. Thank you, sir. So, in our previous lesson or previous class, nalaman natin kung ano yung pinagkaiba or ano nga ba yung sinasabing halal at haram. But before that, I would like to apologize, nakalimutan ko mag-check ng attendance. So, before we proceed to our next lesson, we have to check our attendance. First, mag-start muna tayo sa boys. Joey, Muner Uban, Present po, sir. Nurhamin Ismael, present. Sa girls, Sarah Jane Kusain, Sir, present po. present. Balilid Hanan, Present po. Manguramas Umaya, Present. and Magnum Salwa. Present po. So far, lahat naman po is present. So, gaya nga ng sabi ko kanina, in our previous lesson, nalaman natin ano nga ba yung sinasabing halal at haram. So in just a few minutes, in just a few moment, we have to go back to our significant lesson. Magre-review tayo kung sa mga iilang na topic natin doon, kung ano nga ba yung ibig sabihin ng halal at haram. So who wants to answer? Kung sino yung gustong mag-review, kung ano nga ba yung sinasabing halal at haram. Just please raise your hand. Okay, Umaya, siya ang nauna. Then ikaw ang sunod. Umaya? Ang halal po is yan yung mga pwedeng gawin sa Muslim. Marami pong halal na tulad ng pagkain and yung may mga halal din ng mga gawain. And haram is yan po yung pinagbabawal sa atin sa Islam, which is hindi bawal. Katulad na lang po ng pagkain ng baboy and then may mga haram din po ng mga gawain. Okay. So for her, is halal, is lahat ng mga pwedeng gawin ng Muslim na aligns with Islam, and haram is lahat ng mga pinagbabawal with aligns in the jurisdiction of Islam. Rohamin Ismail, baka may additional ka? So, sir, yung halal po sa aking pagkakaintindi, ito po yung ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kumbaga may reference or guides mula sa Quran at hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes, no? It is very significant for our Muslim na malaman ng halal is hindi lamang siya sinasabi na ito ay pwedeng gawin ng isang Muslim or ito ay isang ibinigay lamang na gawain ng isang Muslim, kundi ito ay with aligns, gaya ng nasabi ko kanina, with aligns to the dalil, to the Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. So as well as sa sagot ni Umaya, na ang isang gawain ng Muslim is it depends on the dalil, it is depends on the commandment sa Quran na ibinaba ng Allah sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So that was the some overview about the halal and haram. So in this moment, in this time, I would like to emphasize, I would like to explain some effects. If we say effects, ito yung result, ito yung bunga ng tao, kung ano nga ba yung ginagawa niyang isang bagay na halal o isang bagay na haram. So at the end of our lesson, we have to know, I am expecting na all of you is malaman niya kung ano yung effects
ng halal at haram sa buhay ng isang Muslim. Again, ang pinagbabasihan natin dito is kung ano yung magiging epekto ng halal at haram sa buhay ng isang Muslim. Ang sinasabi natin dito is Muslim. Kasi kapag sinabi nating effects of halal and haram sa buhay ng isang kafir, ayan ay hindi magiging epekto dahil lahat ng yun ay gawain na haram, rejected ng Allah subhanahu wa ta'ala. So before we proceed to our formal discussion, we have to know first or some motivation kung ano nga ba yung dapat na gagawin ng isang Muslim or malaman ng mga vocabulary ng isang Muslim kung ano nga ba yung sinasabing reliable sa isang Muslim, rather. So, I am creating this some letters na makikita naman natin sa instruction is arrange. Kapag sinabing arrange, is aayusin mo yung isang letter or isang word, it depends kung ano yung tama na pagkagawa sa kanya. We have here the letter H, L, N, A, and A. The second one is letter M, A, R, H, A, which is ilalagay nyo dito kung ano nga ba yung tamang term or word niya. And the third one is U, N, F, U, L, L, A, W. Nalaman natin also in our previous lesson na kung ano nga ba yung mga English translation ng halal at haram, which is yun yung clue natin para masagot ang arrange the letter na ito. So, who wants to go first? Yes, Sarah Jean, can you please write here in front? Proceed kung ano nga ba yung ibig sabihin ng word na ito. You write here is halal. Do you think this is right? Yes, sir! Right? Why? Kasi yan yung nakalagay sa word. Yes. Literally, ito yung nakalagay, but tama nga naman, it is halal. So, pwedeng halal yun siya. So, in other word is ito yung term ng Arabic sa lawful. So, yes, tama to. The second one. Yes, Miss Salwa. She write the word haram. It is right? Yes, sir! Right? Why? Again, kasi nakasulat. So, ito yung keyword natin is marha, which is haram. Ano nga yung ibig sabihin ng haram? Bawal. Bawal. Lahat ng pinagbabawal sa Islam. The keyword of this is, it is a English word. Kung ang first and second is a Arabic term or Arabic word, ang third na to is English word siya. So, who wants to raise? Sino nga ba? Si Moner naman. Kanina ay sumagot ka na. So, si Moner na naman. U, N, L, okay. He write the term unlawful. Tama? Sa tingin niyo, tama? Yes, yes! Anong ibig sabihin ng unlawful? Haram? Haram? Sure kayo? Unlawful is haram? Yes, sir. Yes, yes. Unlawful is a English translation of haram. Labas sa batas. Hindi ko lang nasali dito, ang halal is a lawful action and haram is unlawful action. But then again, yan lamang po ay mga isang preliminary discussion about halal and haram. So, dadaan tayo dito sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. But before that, I would like to express some effects na hindi natin naisulat sa visual aid natin. So, unang-una, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa verse chapter 2, tingnan chapter 2,
verse, I think is nasa 9. I am not sure kung yan ba, pero nasa chapter 2, verse 9 siya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ang mga tao na ipinagbubuhay nila or napuno ng haram, unlawful ang kanilang buhay, is tatakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang puso. Ano nga bang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tatakpan niya ang puso ng taong Muslim kapag siya ay gumawa ng isang haram? For example, ang taong hindi nagsasala, hindi nagsasaka, hindi nagumagawa ng mga mabuti, nakikita niya yung mga gawaing hindi maganda pero hindi niya ito ipinagbabawal. Ang sinabi ng Allah sa khatam Allah, minsan yung puso natin is hindi na siya nakakaramdam ng takot. Hindi na siya nakakaramdam na what if sa isang araw is papatayin siya, kukunin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at uuwi siya sa araw na iyon at hindi na siya makakapagtawba. Ang khatam na sinasabi dun is lalagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng itim ang kanyang puso upang hindi niya makita ang totoong ang mga katotohanan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ayaw niya na makarinig siya ng mga mabuting payo. Ayaw niya makarinig siya ng mga mabuting salita, which is, ang gusto niya lang parating makinig is music. Lahat ng may pinagbabawal ng Allah, yun lamang gusto niyang marinig. So yun yung ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pandinig ng mga taong ayaw niya marinig yung mga katotohanan mula sa Quran. Wa ala absarihim. Kapag bibigyan siya or minsan is dumadating ka sa point na gusto mo makakita ng katotohanan pero iniiwas ng Allah subhanahu wa ta'ala yun dahil sa puno ka na ng mga kasalanan, puno ka na ng mga haram na gawain. So, those are some effects of doing haram is tinatakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puso mo ng katotohanan. Ayaw ipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong katotohanan, ayaw ipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang katotohanan dahil yun sa epekto ng paggawa ng haram. So, that was one of the effect of haram sa ating buhay. Pangalawa is kapag sinabi nating hindi ka bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapayapaan, so automatically ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo is walang kapayapaan. Minsan sa buhay mo dumadating ka sa point na kapag dumating yung mga pagsubok na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo is napakadali mo lang siyang sukuan. Minsan is inaalis ng Allah subhanahu wa ta'ala sa utak mo ng pagsubok dito sa mundo ay isang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya minsan is nakakakita tayo ng ang tao, magkakaroon tayo ng comparison. Ang taong may mananampalataya at ang taong walang mananampalataya, kapag sila ay parehong dinatnan ng pagsubok ng Allah, sila ay magkaiba ng pagdadala nito. Minsan, yung isa is lahat ng reklamo is nauubos niya na. Pero yung isa is nagpapasalamat siya dahil nalalaman niya na ang pagsubok ay isang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, nalaman natin ng haram kapag ang tao is tuloy-tuloy or araw-araw na siyang gumagawa ng haram, hindi niya man lang naalalan ang pagsamba sa Allah ay isang uri ng halal, gawaing halal, is inilalayo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng biyaya nito. Pangalawa, ang epekto ng halal sa buhay ng isang tao, unang-una is bibigyan kanya ng contentment. Kapag sinabi natin contentment is yung puso mo is nagkakaroon siya ng syukur. Or kung konti lang man ang biyaya na dumating sa kanya is magkakaroon siya ng contentment. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Sa Suratul Anfal, nakalimutan ko yun. Pero kapag narinig ng isang Muslim, ang isang narinig ng isang Muslim, ang mga kasabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala is nakakaramdam siya ng takot. Kung yung tao is
yung tao na gumagawa ng haram is kapag nakarinig siya ng dalil, aya mula sa Quran is hindi siya nakakaramdam ng takot. Ang tao naman na gumagawa ng halal is nakakaramdam siya ng takot. Which means, isa lamang yan sa mga sign, isa lamang yan sa mga sifa ng taong Muslim ay kapag nakarinig siya ng mga aya mula sa Quran is nakakaramdam siya ng happiness, contentment sa kanyang puso. So, unang-una is contentment, pangalawa is happiness. Kapag puno ng halal ang buhay ng isang tao, is nagkakaroon siya ng magandang buhay. Unang-unang example nito is ang issue about marriage. Marriage is an action that Allah subhanahu wa ta'ala commanded to our beloved prophet, peace be upon him, na mag-asawa siya dahil ang alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang lalaki ay isa sa mga nagpapasaya sa kanila ay kanilang mga asawa. So that's why binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang halal na paraan ang mga kalalakihan pati ang kababaihan na mag-asawa for the sake of happiness. So kapag dumaan ang isang lalaki or ang tao mismo, babae man o lalaki na dumaan sa halal na marriage, siya ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng infinite happiness. Hanggang sa kabilang buhay, bibigay lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang totoong happiness, magkakaroon pa siya ng contentment, at meron pa siyang tiwala sa kanyang sarili. No? So, nalaman natin yan, na kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng mga haram or halal na mga gawain, is magkakaroon talaga ng epekto sa kanyang buhay. At marami pa. Alam natin yan na ang pag-inom ng alak, adultery, no, yung mga haram na mga gawain na kailanman ay hindi ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na nagmula sa Quran, is lahat ng yan ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong dalil. Ano yung mga na-mention na haram sa Quran? Pagkain ng baboy, pagsisina, pag-inom ng alak, hindi pagsabi ng totoo. Actually, pakikinig sa music is action of shaitan. That's why ang sinabi ng Allah sa Quran is, huwag niyong gayahin ang mga action ng shaitan, which is a form of action ng shaitan, isang pakikinig sa music. Dahil ang ibinibigay ng music, isang happiness na hindi sang-ayon sa happiness na ibinigay ng Quran. Yes, that's the reason why music is haram is pinapatigas niya ng puso mo na which is, gaya nung sabi natin na kapag napuno ng haram ang iyong puso is hindi ka na tumatanggap ng mga magagandang payo mula sa Quran. No? So kaya nakakita tayo ng mga tao na kapag sinabi natin ang music ay haram, siya ay nagagalit. Dahil ipinapalis ng Allah subhanahu wa ta'ala ang katotohanan mula sa kanyang tainga, mata at puso. So, that is some effects of haram at halal sa ating daily life. So, sa mga susunod na mga part ng ating lesson is magkakaroon tayo ng exam or short quiz. So, but then again, I just want to emphasize this dalil na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Who wants to read this? Okay, Mr. Nur Hamim, can you please read this? الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وبائعها ومبتاعها وعاسرها ومعتسرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah cursed intoxicants, the one who brings it, the one who carries it. For who ordered it. Yes. No? Ito yung mga some dalil na pagbabawal sa mga gawaing haram. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu khamr. Isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng mga bagay na
nakakahilo or ano nga yung tamang term sa khamar, yung mga inumin na nagiging reason, nakakalasing. Yes, that's the right term. Nakakalasing. Lahat ng inumin na nakakalasing ay isinumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi lamang ang nakakalasing yung sinumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyaribuha, kung sino man ang nagbebenta, sino man ang nagbibigay sa mga tao, lahat ng mga inuming nakakalasing, yan ay sinumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangalawa is, lahat ng mga nagiging reason ng transportation or nagpapadala sa lahat ng mga inuming nakakalasing na yun, ay lahat sila ay isinumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umiinom ng nakakalasing, nagbebenta ng nakakalasing, yung nagda-transport ng nakakalasing, yung bumibili ng nakakalasing at yung nagiging reason para bumili ang tao ng mga nakakalasing, lahat ng yan ay isinumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yan ang dalil ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So it is clear para malaman natin kung ano yung mga some effects of halal and haram in our daily life. Is there any question? Is there any question? Is it clear? Very clear. So, in our next lesson, malalaman natin dito kung talaga bang naintindihan natin yung effects of halal and haram in our daily life. Magkakaroon tayo ng graphic organizer na I want to all of you to answer what are some effects of halal and haram in our daily life. Kung makikita natin is meron tayong 1, 2, 3, and 4 and more, pwede pa ito siya na lalabas or susobra sa 4 kung ano yung some effects ng halal and haram sa ating buhay na na-discuss natin kanina kung ano nga ba yung mga effects nito. So, sinong unang sumagot kung ano nga ba yung effects ng halal and haram in our daily life? It depends on you. It depends on you kung yes, pwede. At pwede ding haram. It depends on you kung ano yung gusto nyong isulat dito. Sinong mauuna? You may take this pen para makasulat. In order for us to know what are some effects, kung ano yung na-discuss natin kanina at hindi natin na-discuss, is pwede nyo siyang i-input doon. Yung mga alam nyong effects. Yes? Yes. Of course. Contentment. Happiness. Eternal happiness. Tama yun. Eternal happiness. At ito ay effects ng halal. Kapag iniwasan mong haram at ginawa mo ang halal, ay magkakaroon ka ng eternal happiness. Second one. Yes, Miss Hanan? Contentment. Ito yung sinasabi natin na kapag iniwasan natin ang mga gawaing haram at ang ginawa natin ay yung mga gawaing halal, is bibigyan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng contentment. Kapag sinabing contentment is okay na sa iyo yung mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na binibigay sa iyo sa araw-araw mong pamumuhay. And we still have 3 and 4. Who wants to answer some? Yes? Baka may gusto pang sumagat. Okay, si Umaya na daw. Sadness, yes. The opposite term of happiness is sadness. Kapag ang ginawa mo ay always na lang haram, 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 at hindi ka na gumawa ng mga bagay na halal, ang ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo ay sadness, kalungkutan. Minsan is hindi lamang kalungkutan dito sa mundo, kundi mas malaking kalungkutan sa hereafter, sa yaumul qiyamah. Yes, it is good para malaman natin kung ano nga ba yung
opposite term ng happiness and sadness. How about the contentment? Ano ang opposite term ng contentment? Is there any term about na go opposite? Or ano nga yung term doon? Hindi siya content. Hindi siya content sa mga gawain na binibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya. Discontentment. Okay. Discontentment. Makikita natin na may mga tao na napakayaman, napakaraming sasakyan, merong pamilya, lahat ng bagay, mabuting bagay ay binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya sa mundo, pero kailanman ay hindi siya nakontento doon. Minsan is niloloko niya yung tao, ni-scam niya yung mga tao, lahat ng mga source ng kanyang income is galing sa haram at hindi halal. So, ang binibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo, discontentment. Kahit na millions of money, ang binibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo is, hindi ka nakokontento doon. No? So, because of that, these are some effects of halal and haram in our daily life. So, in order for us to malaman talaga na this was also your application kasi. So, ang magiging way natin or key natin para malaman talaga kung ano nga ba yung halal and haram in order to us to identify those are lawful or unlawful action na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran at sa relihiyon nating Islam. So, may I request all of you to please get some sheet of paper para magkaroon tayo ng quiz. So, I prepared some questions para sa inyo in order for you to identify kung ano nga ba yung mga gawaing haram at halal. We have 1 to 10 question here. Just write the term haram if the statement or the word I am saying here in front is haram, and write the term halal if the term or the word I am saying here in front is halal. So, number 1. Eating pork. It is haram or halal? Number 1. 10 seconds. Number 2. Drinking alcohol. Alcoholic drinks. Lahat ng mga nakakahilong iniinom. Number 3. Okay na? Yes, sir. Number 3. Eating of vegetables and purified water. Okay na? Number 4, marriage in physical and mentally prepared. Marriage. Marriage na physically and mentally prepared ka. So, number 5, just write the term halal and haram if kung alam mong halal or haram yung sinasabi ko dito. Number 6. Yes, sir. Number 6. 5? Sorry. Telling lies. Telling lies. Telling lies. 5 yan siya, 5. So, number 6. Insulting. Insulting.
Okay na, number 7. Abandonment of prayers. Abandonment of prayers. Number 8. Robbery. Robbery. Yes. Pagnanakaw. Is it a lawful action or unlawful action? Number 9. Meat from animals is slaughtered according to Islamic theology. Slaughtering of animals according to the Islamic theology. Pagkatay ng mga hayop na naaayon sa turo ng Islam. Naaayon sa turo ng Islam. For the last number, using technology that aligns with Islamic values, such as apps that promote prayer times, Quran recitation, and Islamic knowledge. Using technology that promotes Islamic knowledge, Quran recitation, just exchange paper with your shipmate. Para ngayon din mismo is ma-check natin kung sino nga ba yung nakakuha ng correct answer at hindi nakakorek ng sagot. Number 1. Eating pork, it is halal or haram? Haram? Who says halal? Halal? It is halal to eat pork? No, it is extremely haram. Yes, sir. Haram. Number 2. It is a lawful to drink alcoholic drinks? Haram? Who says halal? Sir, mali ako, sir. Mali pala yun, sir. Tubu ilallah. It is Haram. haram. Number 3. Eating of vegetables and purified water. Halal? Who says haram? Vegetable is part halal. Huh? Halal yung vegetable. Yes. It is halal. Tama, halal. Ang pagkain ng mga gulay at malinis na tubig ay inihalal ng Islam sa ating mga Muslim. Pang-apat, marriage. Yes. It is halal? Yes, it is halal if you are physically and mentally prepared. But yung Bakit hindi sinabi na sakalang magiging halal ang marriage kapag financially stable ka? Hindi naman din Mas namin pag-ibig po. Yes. sabi nila, isa lang sa nagpapayaman, isang pag-aasawa. Yes, ito ang mga some misconception sa atin is kapag hindi ka financially stable is hindi ka tatanggapin ng side ng mga babae. So, para malaman natin ang pagiging halal ng isang marriage if you are mentally and physically prepared. Number 5, telling lies? Ha? Haram? It is haram. It is haram. Number 6, insulting. Haram. Are you sure haram? Insulting is haram? Yes. Because Allah subhanahu wa ta'ala discourages us to insult someone kung alam natin hindi yung tama. O if you want to correct someone, just correct it in a proper way at hindi siya in an insulting way. Number 7, abandonment of prayers. Haram. It is extremely haram. It is extremely haram. Ang taong umiiwan ng sala, ang taong hindi nagsasala 5 times a day, ay mas masahol pa sa taong kumain ng baboy, mas masahol pa sa gumawa ng zina, mas masahol pa sa taong uminom ng alak. Iyakan nila. So, ito lamang ang pinakamalaking kasalanan na ginagawa ng taong Muslim. Number 8, robbery. Haram or halal? Haram. Yes, it is haram. Dahil sinabi ng Allah, ang pagnanakaw ay isang
Ano? Napakalaking kasalanan. Nakipuso, sir. Number 9. Slaughtering of animals according to the Islamic theology. Halal. Halal sa atin ang kumain ng mga karne ng mga hayop na naaayon sa Islamic theology. Number 10. Using of technology. Halal? In a right way, when you are using it for the promotion of the Quran, promotion of the Islamic knowledge, it is halal. So katulad pala yan, sir, ng number 5. Yes. Na right way. In a right Analyze. way. Wow. So, if I call your name, just say your score in order for us to evaluate ourselves kung talagang naintindihan natin yung Jory. Sir, si Joey, sir. 10 over 10. 10 over 10. Mashallah. Monero Uban? 9, sir. 9 over 10. Norhamin Ismail? 10. Mashallah. Norhamin also got the correct answer. Sarah Jane? 10 over 10. Mashallah. Balilid Hanan? 10. Mashallah. Only Munir got Yes, sir. Naman Nine. Alam ko nakakalat yung pag-inom ng anak. that was a haram. Yes, sir. Unlawful action. Inshallah. Manguramas? 10. Mashallah. Magnum? 10. Mashallah. Please give yourself a 2 claps. Very good. So, after our evaluation, is nalaman natin kung ano nga ba yung mga effects of halal and haram in our daily life. So, in our next lesson, I would like to do, or lahat kayo is kailangan is makakagawa ng assignment kung maliban dun sa mga sinabi nating mga action or mga gawaing haram or halal, is kailangan yung makagawa ng mga what are some effects of halal and haram in our daily life. Just 5 each and with dalil. With dalil. So, sinabi natin dito na in our next lesson, I'm expecting all of you to pass this assignment. Sinasabi dito is what are some effects of halal and haram in our daily life? 5 lang at dapat is magkakaroon siya ng dalil. No? Is it clear? Yes, sir. Is there any question? Yes. Dalil or pwede rin siya na yung action mismo is merong dalil at i-insight mo lang kung ano yung effect na kung bakit pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala yun or sa Quran. Clarification. Yes, you may go. Is there any reaction, violent reaction, clarification? None so far? Everything is clear? Yes, sir. So, that's all for today. I think I am able to do my part in order for us to explain what is haram and halal, of effects of halal and haram in our daily life. So, I'm requesting everybody to please stand up. Goodbye, class. Thank you, sir. Okay, maasalam.